Nangyari itong kwento ko nung bata pa lang ako. At ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para ibahagi ito sa inyo. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Kevin. At 13 anyos ako nang mangyari ito. Nakatira kami sa isang barangay sa Hilongos, Leyte. Medyo malayo na ang bahay namin sa proper. Meron kaming mga kapitbahay, pero hindi gaano karami. At nung time na yon, meron kaming aso na si Jack. Napakabait ni Jack at hindi rin ito umaalis ng bahay mag-isa. Aalis lang ito tuwing may aalis na isa sa amin. Isang araw, bigla na lang kaming sinugod ni Tia Elsa at galit na galit siya dahil kinagat daw ang kanyang anak ni Jack. Sobrang nagulat si Mama kaya bumaba agad at lumabas. Pagtingin namin sa labas, andun lang si Jack nakahiga sa gilid ng bahay namin. Sabi ni Mama, paano makakakagat itong si Jack? Hindi naman ito lumalabas ng bahay. Maliban na lang kung pumasok kayo sa bakuran namin na walang pahintulot. Pero ipinilit pa rin ni Tia Elsa na pumasok man daw o hindi ang anak niya. Kasalanan daw talaga namin. Kailangan naming magbayad sa kanila. Lumabas si Mama sa gate namin at nagtanong-tanong kung may nakakita ba sa mga kapitbahay namin na kinagat ni Jack ang anak ni Tia Elsa. Pero walang nakakita. Kaya sa galit ni Tia Elsa, umalis siya na patuloy ang pagraratrat ng kanyang bunganga. At tanging narinig namin na mag-ingat na lang daw kami. Nilapitan ko si Jack at sobrang inosente ni Jack sa nangyari. Lumipas ang ilang araw at wala na kaming narinig pa mula kay Tia Elsa. Akala namin baka napagtanto na nila na mali sila. Kinabukasan, nagulat kami sa sigaw ng bunso naming kapatid na si Shane. Lumapit kami agad sa kanya at sobrang iyak ko nang makita ko si Jack na patay na at wala na itong ulo. Nilibing namin si Jack na may halong pigati. Nagtaka lang ako kasi hindi ko nakita si Mama na lumabas sa bahay para tingnan si Jack. Pagpasok namin, nakita kong umiiyak si Mama. Kaya lumapit ako sa kanya at yumakap sa pag-aakalang naiyak lang siya para kay Jack. Tatayo na sana ako kaso napansin ko ang mga paa ni Mama na namumula at parang lumalaki ito. Kaya tinanong ko siya kung anong nangyari. At sabi ni Mama na sobrang sakit daw ng mga paa niya at hindi siya makalakad. At minsan may naramdaman siyang gumagalaw na parang mga uod sa ilalim. Nagsiiyakan na lang kaming magkakapatid nang matapos marinig namin si Mama. Hindi kasi namin alam ang gagawin. Hindi pa kasi dumating si Papa galing sa trabaho. Serban, halos buong araw si Mamang umiiyak at sumisigaw dahil sa kate, kirot at sakit ng kanyang mga paa. Sobrang naawa na kami kay Mama dahil puyat na puyat siya. Bandang 6:00 ng gabi, dumating na si Papa at dinala niya agad si Mama sa bahay nila Tio Tonyo, isang albularyo dun sa amin. Bandang 10:00 na ng gabi na makauwi sila Papa. Mabuti na lang sinamahan sila ni Tio Erning at Tia Alma. At pagdating nila, halata pa rin sa mukha ni Mama na sobrang pagod na siya. Tinanong ko si Papa kung anong nangyari kay Mama. At ang sabi ni Papa, binarang daw ito. At ang suspecha nila Papa ay si Tia Elsa ang nagpabarang dito. Umalis sila Papa at Tio Erning para puntahan sina Tia Elsa. At pagdating daw nila doon, walang katao-tao ang bahay nila. Hindi pa rin makatulog ng maayos si Mama kahit may mga pinapainom na sa kanya. Sabi daw kasi ni Tio Tonyo, sobrang lakas ng mambabarang ang tumira kay Mama kaya hindi niya ito makontra-kontra. Kinabukasan, halos hindi ako makapaniwala sa nakita ko. May mga uod na lumalabas sa paa ni Mama. Sobrang iyak kaming magkakapatid nun. Kaya kinuha na lang ni Papa si Tio Tonyo sa kanila para matingnan si Mama. At pagdating ni Tio Tonyo sa bahay, baka sa mukha ni Tio Tonyo na sobrang nahihirapan siyang gamutin si Mama. Pero may mga ginagawa siyang ritual. At makaraan ng ilang minuto, huminto ang paglabas ng mga uod
at nakapagpahinga si mama. Umuwi na si Tio Tonyo at umasang tuluyan na niyang nalupig ang mambabarang. Pero nung gabing yon, mas lalong lumala ang kalagayan ni mama. Mas lalong dumami ang mga uod na nagsilabasan sa mga paa ni mama. At bandang 1:00 ng madaling araw, tuluyan ang binawian ng buhay si mama. Iyak lang kami ng iyak dahil sa nangyari. Pero sa kaloob-looban ko, gusto kong ipaghiganti si mama. Hindi ako makapaniwalang nasaksihan ko ang barang at sa mismong mama ko pa ito nangyari. Matapos naming ilibing si mama, umalis kami sa lugar na yon at lumipat sa Cebu. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa ang galit sa pamilya ni Tia Elsa. Pero hindi na ako maghihigante. Ipagdadasal ko na lang sila na sana magbago na sila. Laking syudad ako, kaya hindi ako naniniwala pagdating sa mga kulam o barang na yan. Hanggang sa nangyari ito sa sarili kong pamilya nung nakaraang taon lang. Ako si Janice, taga Metro Manila. Pero nakapangasawa ng taga Leyte at probinsya sa kanila. Ayoko sanang tumira sa probinsya. Hindi ako sanay. Gusto ko pumunta sa bukid pero para magbakasyon lang at hindi doon tuluyang manirahan. Pero nagbago ang lahat simula nung pandemic. Matapos pinayagang bumiyahe, nakapagdesisyon kami na lumipat sa Leyte at magnenegosyo na lang kami doon sa probinsya. Pagdating namin doon, tumira kami pansamantala sa bahay ng magulang niya at hanggang sa makabili kami ng lupa at nagpatayo kami kaagad ng bahay. Lumipas ang ilang buwan. Sobrang tahimik at payapa ng pamumuhay namin sa bukid. Hanggang sa nagkaanak kami ng asawa ko. Isang araw, may pumunta sa bahay namin, si Aling Marie. At nakikiusap siya sa amin na uutang daw siya ng 25K kasi nagkasakit daw ang anak niya. Nung panahon na yon, maliit na lang ang natira sa savings namin dahil sa panganganak ko. Kaya tumanggi nung unang asawa ko at sinabihan niyang gipit na rin kami at umuwi na si Aling Marie. Kinabukasan, bumalik si Aling Marie sa amin at nakikiusap ulit para umutang. Kaya pinautang na lang namin. Kasi sabi niya babayaran niya kami agad pag nabenta niya raw ang kanilang baka. Nag-aantay lang daw sila ng buyer. Dumaan ang 2 linggo pero hindi pa rin nagbayad si Aling Marie. Kaya pinuntahan ng asawa ko. Pero bigo siya. Kasi sabi ni Aling Marie hindi pa raw nabenta ang baka niya. Nagantay lang kami hanggang sa dumaan ng 1 buwan. Pero wala pa rin. At isang araw, nagkasakit ang baby namin, kaya kailangan namin ng pera. Pinuntahan ulit ng asawa ko si Aling Marie. Pero sa halip, nagalit daw ito sa asawa ko dahil hindi raw ito makapaghintay. Sinumbong namin sa barangay dahil kailangan talaga namin ng pera. Pero bigo pa rin naming makuha ang pera. Napilitan kaming magbenta ng mga baboy para may panggastos kami sa gamot ng baby namin. Kinabukasan, Sir Van, pupunta na sana kami sa center. Pero biglang sumama ang pakiramdam ng asawa ko. Sobrang gulo na ng utak ko kasi hindi ko na alam ang gagawin ko. Nagpatulong ako sa biyanan ko para madala silang dalawa sa ospital. Pagdating namin sa ospital, natukoy ang sakit ng anak ko. Pero hindi matukoy ng doktor ang sakit ng asawa ko. Umuwi kami sa bahay na patuloy ang paghihirap ng asawa ko. Kaya dinala ko siya sa city para mapagamot sa ospital. At ayon sa mga doktor, wala silang makita na sakit sa asawa ko. Pero halata sa mukha ng asawa ko ang paghihirap niya. Sabi niya parang may tumutusok daw sa lalamunan niya. Dumaan ang ilang linggo. Patuloy ang paghihirap ng asawa ko. At pumapayat na siya kasi halos hindi siya makakain at makatulog ng maayos. Hanggang sa nakapagdesisyon ako na ibenta ang mga napundar naming mga hayop para dalhin sa Manila ang asawa ko. At pagdating namin doon, sabi ng doktor
Kulang daw sa calcium ang asawa ko. Galit na galit ako sa mga doktor dahil parang wala silang magawa. Tinawagan ako ng biyenan ko na pabalikin kami sa probinsya para ipatingin namin sa albularyo ang asawa ko. Wala na akong choice kaya pumayag na lang ako. Umuwi kami sa probinsya at nagpa-schedule kami kinabukasan. Kinagabihan nun sobrang natakot ako sa nasaksihan ko. May lumabas na ipis sa bibig ng asawa ko. Sumigaw siya dahil sa sakit kaya tinakbo namin siya nung gabing yun sa albularyo para mapatingnan. At ang sabi ng albularyo, pinasiraan daw ang asawa ko sa may matinding galit sa amin at hindi niya raw ito kayang puksain. Ang kaya niya lang daw ay mapahina ito. May binigay siya sa amin na mga herbal at medyo bumuti ang pakiramdam ng asawa ko. Pagkalipas ng 3 araw, wala kaming ibang maisip na nagpakulam sa amin kundi si Aling Marie. Takot na rin kaming awayin siya dahil sa ginawa niya. Baka kulamin pa kaming lahat. Kaya ang ginawa namin, nagpadala na lang kami ng sulat kay Aling Marie at sinabi naming gusto naming humingi ng tawad sa kanya at nais naming ibigay na lang bilang tulong sa kanila ang 25K na hiniram nila sa amin. At simula noon tuluyan ang gumaling ang asawa ko. Tapos bumalik na lang kami sa Manila para iwas gulo. Hello po, Sir Van. Ako po si Kat, 27 years old, at nagtatrabaho bilang freelance graphic designer dito sa lungsod. Napaka-online ng buhay ko. Mula sa trabaho hanggang sa pag-order ng pagkain. Isang gabi, habang nag-scroll ako sa social media, napansin kong may nag-message sa akin. Unknown user ang pangalan. Pero may profile picture ito ng isang itim na balete. Nakakatakot tignan pero naisip ko baka prank lang o spam kaya tiningnan ko. Kat, kilala kita. Sabi ng unang mensahe. Sinundan yun ng hindi ka nagbabayad ng utang sa karma. Kinilabutan ako, Sir Van. Akala ko hacker lang o scammer kaya hindi ko na lang pinansin. Pero simula noon nagsimula ang serye ng kababalaghan. Kinabukasan nagising ako na hindi makagalaw. Ang buong katawan ko ay parang may mabibigat na kamay na nakapatong. Hirap na hirap ako noon. Pero inisip ko lang na baka pagod lang ako o di kaya kulang ako sa bitamina. Kaya nagpa-deliver na lang ako ng mga masusustansyang pagkain. Kinagabihan noon, sobrang nagulat ako kasi may nakita akong anino sa gilid. Chinek ko ito at baka anino ko lang ang nakita ko. Pero hindi, Sir Van. Bigla na lang itong nawala. Hindi ako sigurado kung totoong tao yun o imahinasyon ko lang. Pagkatapos ng ilang minuto, bigla akong nakagalaw ulit ng maayos. Inisip kong baka bangungot lang ang lahat. Pero habang dumadaan ang mga araw, mas tumitindi ang mga nangyayari sa akin. Minsan habang nagtatrabaho ako sa laptop, bigla na lang itong magsha-shutdown kahit puno pa naman ang baterya. At nung tiningnan ko ito, ang daming kalawang sa loob ng baterya na para bang may bumabahay na mga insekto. At minsan din maririnig ko ang tunog ng mga kulisap sa paligid kahit nakasarado lahat ng bintana. At dapat mas maingay ang tunog ng mga sasakyan pero mas maingay pa ang kulisap sa mga yon. Pinakamalala ay nung paggising ko kinabukasan. Nakita kong puno ng maliliit na sugat ang braso ko. Parang kinagat ng daan-daang langgam. Sobrang hapdi nito at kinabahan ako kung anong nangyari. Kasi nung tinignan ko ang buong katawan ko, wala akong nakita kahit isang langgam. Napilitan akong ikwento ito sa kaibigan kong si Trina. Sinabi niyang baka hindi ito basta technical na problema o stress. Kaya tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin. At medyo kinilabutan ako sa sinabi niya na baka kinulam daw ako. Kaya tumawa lang ako na may halong kaba. Kahit anong isip ko, wala akong matandaan na kaaway ko na pwedeng magpakulam sa akin. Kinagabihan noon,
Nakita ko ulit ang anino sa loob ng kwarto ko. Sobrang takot na ako nun, kaya pumunta ako sa laptop ko para humingi ng tulong. Pero mas lalo pa akong natakot dahil ang daming mga langgam at ipis sa likod ng laptop ko. At nung tinignan ko ito, wala namang pagkain na nakalagay para dumugin nila. Kaya mas lalo pa akong kinabahan. Kaya kinuha ko ang cellphone ko at bag at umalis. Dumiretso ako sa ospital para magpa-check up. Tapos niresetahan lang ako para sa overfatigue. Kaya tumuloy na lang ako sa bahay nila Trina. Malakas talaga ang kutob ni Trina na kinulam talaga ako. Kaya nagdesisyon kami na pupuntahan namin ang albularyo sa kabilang baryo. Maaga kaming gumising kinabukasan. At pagdating doon, agad niyang sinabi na may nakagalit daw akong tao na may itim na mahika. At matindi raw ang galit nito sa akin. Inisip ko nang mabuti kung may nakagalit ba ako. Pero wala akong maisip dahil hindi nga ako halos lumalabas ng bahay. Hanggang sa naalala ko ang chat nung unknown user. At yun ang sinabi ko kay Lola Dory, ang matandang albularyo. At ayon kay Lola Dory, dahil yun lang ang pinakaposibleng gagawa ng kulam sa akin, dapat daw humingi ako ng tawad sa kanya para magkabati na kami. Hindi ko alam kung paano ako makipagbati sa kanya. Pero sabi ni Lola Dory na dapat gumawa daw ako ng paraan. Tapos gumawa siya ng para linisin ang sumpa. May mga dasal, insenso, at isang maliit na bote ng langis na iniabot niya sa akin. Pag uwi ko, nag-message ako pabalik sa account na unknown user. Humingi ako ng paumanhin kahit hindi ko alam kung ano ang nagawa ko. Matapos nito, ginamit ko ang langis mula kay Lola Dory at ipinahid sa katawan ko. Sa loob ng ilang araw, unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Wala nang sugat, wala nang ingay ng kulisap. Yung mga langgam at ipis na nasa laptop ko tuluyan ang nawala. At nakakatulog na ako ng maayos. Dahil hindi ko na rin napansin ang anino sa loob ng kwarto ko. Pero hanggang ngayon palaisipan pa rin sa akin kung sino ang unknown user at kung paano niya nagawa ang lahat ng yon. Ako po si Joel Sarban, tubong probinsya. Sa mata ng karamihan, isa lang akong tahimik na tagapag-araro ng bukid. Pero hindi nila alam, may itinatago akong galit na matagal ko ng kinikimkim. Lahat ng yun ay nag-ugat mula sa aming pamilya, lalo na kay Tito Roy, ang kapatid ng yumao kong ama. Si Tito Roy ang sumira sa amin. Sa simpleng utang nawalan kami ng lupa at napilitan si nanay na maglako ng kakanin para lang maitawid ang aming pang-araw-araw. Hindi ko naisip na darating ako sa puntong ito. Pero nung kinuha rin niya ang natitira naming bahay, para bang napuno na ako. Kung hindi siya marunong magtanim ng respeto, handa akong ipakita sa kanya ang bunga ng galit ko. Lumapit ako sa isang matandang lalaki sa baryo na kilalang may alam sa kulam. Si Mang Jimmy. Tahimik siya ngunit may bigat ang bawat salita niya. Mag-isa na lang si Mang Jimmy sa bahay nila, kaya hindi na rin ako nahiyang lumapit sa kanya. At tinanong niya ako kung ano ang sadya ko at ipinagtapat ko sa kanya ang lahat. Medyo nanlaki ang mga mata ni Mang Jimmy nang marinig niya ang gusto ko. Tapos tiningnan niya ako ng ilang segundo at tinanong ako kung seryoso ba raw ako sa gusto kong mangyari habang iniikot ang isang bote ng langis sa kanyang mga kamay. Ang kulam daw ay parang alon. Ang anumang ipadala mo ay maaaring bumalik sa iyo. Ito ang sinabi ni Mang Jimmy sa akin habang patuloy siya sa pag-ikot sa bote. Pero hindi ako natinag. Buo ang desisyon ko na ipakulam si Tito Roy dahil sa galit ko sa kanya. Binayaran ko siya ng maliit na halaga at dinala ang isang piraso ng damit ni Tito Roy bilang parte ng ritual. Sinabi niyang ipapadala ang kulam sa pamamagitan ng mga kulisap at doon magsisimula ang sumpa. Pagkalipas ng 2 araw, narinig ko ang balita. Nagising si Tito Roy na may daang-daang kagat ng insekto sa kanyang buong katawan.
Dinala siya agad sa ospital para mapagamot. At ayon sa doktor sa bayan, hindi raw maipaliwanag ang ganitong dami ng kagat sa loob lang ng isang gabi. Natatawa ako noon nang marinig ko ang balita tungkol sa nangyari sa kanya. Iniisip ko na nakakaganti na rin ako sa wakas sa lahat ng mga kasamaan niya sa aming pamilya. Para bang nagkaroon ng hustisya ang lahat ng ginawa niya sa amin. Binigyan ng gamot si Tito para doon sa mga sugat niya at inuwi na siya sa kanila. Pero wala pa ring makapagpaliwanag sa kanila kung ano ang totoong nangyari. Kinabukasan, nagulat na lang ako ng pagising ko ay nagkaroon din ako ng mga sugat sa braso. Parang mga kagat na maliliit. Pero habang tumatagal, masakit, mahapde at mahirap gamutin. Inakala tuloy nila mama na isang kumakalat na sakit ang nangyari dahil dalawa na kami ni Tito ang nagkaroon ng ganito. Inisip kong baka ganti ito ng mga insekto mula sa lupang inaararo ko. Pero bigla kong naalala ang sinabi ni Mang Jimmy na ang alon daw ay bumabalik. Nilakasan ko ang loob ko at nagpaalam ako kay mama na aalis ako saglit. Ayaw sana akong payagan ni mama dahil sa aking kalagayan. Pero gumawa ako ng dahilan para makaalis ako. At pagdating ko sa bahay ni Mang Jimmy, medyo madilim na ang paligid. At agad ko siyang tinanong kung ang nangyari sa akin ay katulad din sa nangyari kay Tito Roy. Tumitig lang siya sa akin, Sir Van, na halatang kumpirmado ang tanong ko. Kaya tinanong ko siya ulit kung bakit pati ako ay apektado. Lumapit siya sa akin at sinabi niyang ang galit na ipinadala ko raw ay hindi malinis. Kaya't kahit ako ay hindi ligtas. Naalala ko ang babala niya sa akin nung una, kaya hindi ako nakaimik. Sabi pa ni Mang Jimmy na ang tanging solusyon ay ang humingi daw ako ng tawad kay Tito Roy. Pero nung mga panahon na yon, galit na galit pa rin ako kay Tito. Kaya wala akong pake kahit ako ay madamay. Kasi mas malakas pa ako kay Tito Roy. Kaya makakaya ko kung ano mang resulta sa kulam na ipinadala ko sa kanya. Kaya sinabi ko kay Mang Jimmy na ipagpatuloy niya ang kulam hanggang sa matuto si Tito. Sa sumunod na mga araw, nabalitaan kong malapit daw mabulag si Tito Roy dahil halos mapuno na raw ang mga mata niya sa kulisap ng paggising niya. Kaya isinugod agad siya sa ospital para mapagamot. Ayon sa doktor na i-confine na muna daw si Tito sa ospital at baka hindi raw safe ang bahay nila. Kaya nung andun si Tito sa ospital, pinalinisan nila ang kanilang buong bahay. Pero kahit andun na si Tito sa ospital, kinaumagahan nun mas lumala pa ang kanyang mga kagat. Hindi maipaliwanag ng doktor kung anong dahilan. Kaya pinalipat sila dun sa city para magamot dahil kulang daw ang kagamitan sa ospital. Pero dahil sa pera, napagpasyahan nila na ipagamot na lang kay Mang Jimmy si Tito. Sir Van, kinabahan ako nung malaman ko yun. Natakot ako na baka ipagtapat ni Mang Jimmy na ako ang nagpakulam kay Tito. Pero mabuti na lang at hindi ako binuking ni Mang Jimmy at sinabi niya na lang na may nagpakulam sa kanya dahil sa matinding galit sa kanya. 12:00 na ng gabi. May narinig akong ingay sa labas. Kaya bumangon ako at paglabas ko sa kwarto, nakita ko si Tito Roy at ang kanyang asawa. At kita ko sa dalawa kong mga mata kung paano sila lumuhod sa harapan namin ni Mama. Umiiyak at nagmamakaawa na sana patawarin daw sila sa lahat ng ginawa nila sa amin. Dahil pamilya ko pa rin sila, kaya napatawad namin sila. Tapos kinaumagahan nun, nawala na ang lahat ng mga sugat namin ni Tito at naging mabait na sila sa amin. Noong December 2019, bago pa lumaganap ang pandemya, ang buhay ko ay sobrang simple lang. Nagtatrabaho ako sa Makati. Ang araw-araw kong mundo ay umiikot sa trabaho, kape, at Netflix kapag may oras. Pero sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, nagbago ang lahat. Dahil sa isang kakaibang pangyayari na nagpabago sa pananaw ko tungkol sa realidad. Isang araw,
Habang abala ako sa paggawa ng isang project, may dumating na package sa pintuan ng kondo ko. Hindi ko inaasahan ito dahil wala naman akong in-order online. Ang kahon ay maliit, itim ang kulay at may kakaibang simbolo na nakaukit sa ibabaw. Hindi ko kilala ang sender, walang pangalan, walang address. Nakakaramdam ako ng kakaibang kaba habang hawak ko ito. Pero naisip ko na baka prank lang ng kaibigan o delivery na maling napadala. Binuksan ko ang kahon ng walang pag-aalinlangan. Ang laman nito ay isang pulang panyo, maalikabok na parang galing pa sa lumang baul, at isang maliit na itim na bote na may kakaibang amoy. Parang pinaghalong nasusunog na kahoy at herbs na hindi ko alam kung saan nanggaling. Napatitig ako sandali. Weird ito, pero binaliwala ko lang. Nilagay ko ang mga laman sa tabi ng lamesa at bumalik sa trabaho ko. Kinagabihan, nagsimula ang hindi maipaliwanag na mga bagay. Habang nakahiga ako sa kama, naramdaman kong parang ang bigat ng hangin sa kwarto. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam, pero parang may tao na nanonood sa akin. Nagsimulang nagsitayuan ang mga balahibo ko nung may napansin akong anino na gumalaw sa may bintana. Nagdasal agad ako at nagbaluktot sa kumot. Hindi ako makatulog. Habang nakapikit, naaaninag ko pa rin ang anino sa paligid. Gumagalaw kahit wala namang dapat gumalaw kasi ako lang mag-isa sa kondo. Sinabi ko sa sarili ko na baka stress lang o bunga ng pagod. Pero nung sumunod na araw, nagulat ako nung paggising ko dahil may mga sugat ako sa braso. Parang mga kalmot na hindi ko alam kung saan galing. Bumangon ako para tignan ito ng mabuti. Mas lalo akong nagulat at kinabahan nang napansin ko na ang mga halaman ko sa balcony na dati ay malulusog ay unti-unting nalalanta. Kumuha agad ako ng tubig para diligan ito. Pero pansin ko na ang katawan ko ay sobrang bigat. Ramdam ko na nilalagnat ako at parang wala akong lakas. Pinilit ko ang katawan ko at bumaba ako para kumain at dumiretso na ako sa isang pharmacy para bumili ng gamot sa lagnat at stress. Magdidilim na noon at naramdaman kong mas lumalala ang lahat. May naririnig akong pabulong-bulong sa tenga ko. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi pero nakakatakot. Dalawang bagay ang nasa isip ko. Baka nababaliw na ako dahil sa pagod o may kababalaghan na nangyayari sa akin. At kahit alin sa dalawa ang totoong nangyari sa akin, sobrang nakakatakot isipin. Dahil sa takot, sinubukan kong maghanap ng sagot online. Nag-post ako sa isang app at ilang minuto lang ang lumipas, sobrang daming nag-comment sa post ko. Binasa ko ito lahat at doon ko natutunan ng tungkol sa barang. Isang uri ng mahika na ginagamit para manakit. Nakakapanindig balahibo pero halos lahat ng sintomas na naranasan ko ay tugma. Naisip ko imposible naman ito. Moderno na ang panahon at bilang isang taong naniniwala sa science, hindi ko kayang tanggapin ang ideya ng sumpa. Dahil sa desperasyon, kinuha ko ang mga laman ng kahon at sinunog ang mga ito. Akala ko makakatulong yon, pero nagkamali ako. Pagkatapos kong sunugin, Sarban, mas lumala ang sitwasyon. Parang mas naging makapal ang dilim sa kwarto ko. Ang anino ay parang naging mas agresibo. Parang nagkakaroon na ng hugis. Pakiramdam ko may mga mata na nakamasid sa akin. Kahit saan ako magpunta sa kondo, parang may sumusunod sa akin. Sa huli, napilitan akong tumawag ng isang albularyo. Wala na akong pakialam kahit wala akong tiwala sa mga ganitong bagay dati. Tapos sabi niya, may sumpa na nakapasok sa kondo ko at ang lahat ng nangyari sa akin ay dulot ng sumpang yon. Hindi namin alam parehas bakit isinumpa ako. Sabi niya baka may nainggit daw sa akin kaya pinakulam ako. Pero kinontra niya ito at sa araw na yon nawala ang sumpa sa kondo ko.
Kinagabihan noon nawala na ang anino at ang mga bulong na naririnig ko. At sa wakas nakatulog na ako ng maayos, Sir Van. Isang mapagpalang araw po, Sir Van. Ako nga pala si Madeline. At gusto ko lang ibahagi ang kwento ko tungkol sa mga bagay-bagay na hindi karaniwang nangyayari sa lahat. Noong 2007, umuwi ako sa Capiz mula Maynila. Tagal ko nang hindi nakabalik sa probinsya. Nasabik ako sa tahimik na buhay, sa sariwang hangin at sa mga alaala ng kabataan ko. Bitbit ko ang ilang pasalubong, mga keychain, damit, kape at ibang simpleng bagay na nabili ko sa lungsod. Alam kong hindi ito kasya para sa lahat ng mga kamag-anak, pero inisip ko na baka sapat na yon. Pagdating ko sa bahay, masaya naman ako sa pagbati ng mga kapamilya ko. Ang iba ay abala sa pagkuha ng pasalubong. Pero napansin ko si Tita Edna na nakatayo lang sa isang sulok. Hindi siya tulad ng dati na maingay at masigla. Tahimik siya at parang may malamig na tingin sa akin. Sinabi ko sa sarili ko na baka pagod lang siya o may iniisip. Hindi ko yun binigyan ng pansin at tuloy-tuloy lang sa pakikisalamuha. Kinabukasan, Sir Van, gumising ako ng masama ang pakiramdam. Masakit ang katawan ko at parang sobrang bigat. Akala ko bunga lang ito ng pagod sa biyahe dahil matagal-tagal na rin akong hindi bumabiyahe ng malayo. Pero habang lumilipas ang araw, mas lumala ang nararamdaman ko. Nawalan ako ng gana kumain. Tapos pakiramdam ko ang lakas ko ay dahan-dahang nawawala. Isang gabi nagsimula akong makarinig ng mga kakaibang tunog. Kaluskos sa labas ng kwarto, mga maliliit na tunog na parang may gumagala. Nung una hindi ko ito pinansin. Akala ko lang na baka naninibago lang ako sa ingay ng probinsya dahil medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakauwi. Pero nang makita ko ang mga anino sa gilid ng bintana, ay doon nag-iba na ang takbo ng utak ko. Iniisip ko na parang hindi na ito normal. Kaya sinabi ko ito kay Mama. At ang sabi niya pagod lang daw ako kaya kailangan ko ng matagal na pahinga. Natulog ako buong maghapon. Gigisingin lang nila ako para kumain at natulog ulit nung gabi. Kinabukasan nung paggising ko, nagulat na lang ako nung nanalamin ako. Ang mukha ko ay nagkaroon ng kakaibang pamumula at parang sobrang bigat ng mukha ko. Tapos mas lalong sumakit ang buong katawan. Napansin ko ring parang may mga pasa ang bandang dibdib at tiyan ko. Kinabahan ako ng sobra at nagpasama ako kay Mama sa bayan para magpa-check up. At ayon sa doktor, sintomas lang daw ito ng vitamin D deficiency. Kaya pinabili niya ako ng multivitamin at kailangan ko raw kumain ng mga fatty fish gaya ng salmon at tuna. Pag uwi namin, Sir Van, uminom kaagad ako ng multivitamin at kumain ng mga pagkain na nirekomenda ng doktor. Tapos nagpahinga na agad ako. Mag-aalas 8 na ng gabi nang magising ako. Kasi sa halip na gumaan ang pakiramdam ko, mas lalo pa itong bumigat. Tapos biglang may anino akong nakita malapit sa pinto at para ba itong nagmamasid sa akin. Sa takot ko tinawag ko si Mama at ilang minuto lang bumukas ang pintuan ng kwarto ko. Akala ko si Mama ang pumasok pero mga anino na parang lumilipad at papunta sa akin. Kaya napasigaw ako sa takot habang nagtatago sa ilalim ng kumot. Maya-maya lang may narinig akong mga yapak na papalapit sa kwarto. Mas lalo akong kinabahan at nawala ang takot ko nang hinawakan ako ni Mama. Tinanong niya ako kung anong nangyari. Umiiyak ako habang nagkukwento sa kanya. Tapos dinala nila ako sa kwarto nila para dun muna ako magpahinga. Kinaumagahan, bumisita ang iba kong pinsan sa akin dahil nabalitaan daw nila ang nangyari sa akin. Tapos nagulat na lang sila nang makita ang kalagayan ko. Sinabihan nila ako na magpa-check up.
Pero nung nalaman nila na tapos na ako magpa-check up, gusto nilang ipatingin ako sa manggagamot. Kasi baka hindi na normal ang mga nangyayari sa akin. Biglang dumating si Tita Linda at doon na napagtagpi-tagpi ang lahat. Ayon kay Tita Linda, galit daw sa akin si Tita Edna dahil hindi ko raw siya binigyan ng bag at damit at pasalubong gaya ng binigay ko kay Mama. Kasi naalagaan niya raw ako ng ilang buwan nung bata pa ako at wala raw akong utang na loob sa kanya. At doon na sila naghihinala na baka raw si Tita Edna ang may gawa sa akin ito. Dahil may kaalaman daw si Tita sa kulam. Kasi may nakulam na raw ito noon. Minsan na nga rin itong nakulam ang asawa ni Tita Linda. Nung hindi ito binigyan ng biik ng manghingi ito. Buti na lang daw nadali yun at binigyan nila kaagad si Tita Edna sa kanyang hiningi. At nawala ito agad. Agad-agad kami nagbihis para pumunta sa isang manggagamot sa baryo namin na itago na lang natin sa pangalang Mang Kanor. At pagdating namin doon, hindi na nagulat si Mang Kanor at alam niya na agad kung sino ang may gawa nun. Ayon sa kanya, kahit hindi raw ito ganun kasama o kalakas na kulam, nakakamatay pa rin daw ito kapag hindi ito nakontra agad. Sinimulan na ni Mang Kanor ang ritual. Habang sinasagawa niya ang ritual, parang may mga hangin na lumalabas sa katawan ko at parang may mga tinik na nagsisilabasan sa kalamnan ko. Pagkatapos ng ritual, may binigay sa akin si Mang Kanor na halamang gamot at dapat ko daw yun inumin para tuluyang mapalabas sa mga masasamang enerhiya sa katawan ko. Maya-maya lang parang naramdaman ko na sobrang gaan na ng katawan ko. Nagpasalamat kami kay Mang Kanor at umalis na. Habang papaalis kami, nakasalubong namin si Tita Edna. Pero hindi ito namamansin at sobrang puyat niya tingnan. At nung medyo nakalapit ako sa kanya, napansin kong parang namamagari ng katawan niya. Pero hindi na nga kami nagkausap kasi umalis na siya agad na para bang nahihiya sa amin. Kinabukasan ng Sarban, sobrang ganda ng gising ko at nawala na lahat ng mga karamdaman ko. Pero maya-maya lang dumating ang anak na bunso ni Tita Edna na si Clyde at kailangan daw ako sa bahay nila kasi gustong makipag-usap sa akin ni Tita Edna. Tinanong ko kung bakit at sinabi niya na hindi raw makalakad si Tita Edna. So pumunta agad kami ni Mama kila Tita Edna at pagdating ko doon, nakita ko siyang umiiyak at niyakap niya ako at humingi siya ng tawad sa akin. Ayoko sana siyang patawarin kaso nakakaawa yung kalagayan niya. At naalala ko ang sinabi ni Mang Kanor na dahil natalo daw si Tita Edna, babalik sa kanya ang kulam niya at maaari pang dumoble ang sakit nito. At ang tanging makakatanggal lang nito ay kung magkabati sila ng kanyang kinulam. Sarban, masakit ang ginawa niya sa akin. Pero kahit papaano tita ko pa rin siya. Kaya pinatawad ko siya. At nung araw ding yun, bumuti ang kanyang kalagayan at naging mas close pa kami ni Tita Edna. Good morning po, Sarban. At sa mga kapwa ko kamalikmata. Isa po ako sa masugid yung tagapakinig. Share ko lang po itong kwento ko sa lahat. Pero bago yan, tawagin mo na lang po ako sa pangalan na Jackson. Hindi ko tunay na pangalan. May kaya ang buhay namin at pangatlo ako sa aming magkakapatid. Itong kwentong ibabahagi ko ay yung nagawa kong pagkakamali sa buhay o sa ibang tao na lubos ko namang pinagsisihan sa bandang huli. Lumaki akong napapasa akin ang lahat. Hindi naman sa pagmamayabang. Pati mga babae ay madali ko lang makuha sa isang ligaw. Dahil sabi ng karamihan, gwapo daw ako. Nagkaroon ako ng kasintahan. Bale, pareho kaming nag-aaral at patapos na sa kolehiyo. Tawagin na lang natin siya sa pangalan na Joy. Hindi niya tunay na pangalan. Bale, laking probinsya ang kasintahan ko. At matagal na rin kaming magkarelasyon. Minsan ko na rin siyang pinakilala sa parents ko at sa mga kapatid ko. Hindi na rin naulit yung pagpunta ni Joy sa bahay. Dahil sinabihan ako ni Mama na hindi maganda ang kutob niya sa kasintahan ko.
Mga ilang beses din niya akong sinabihan na hiwalayan ko si Joy. Pero hindi ako nakinig. Wala naman kasing dahilan para hiwalayan ko siya. Araw ng Biyernes yon. Meron kaming practice para sa magaganap na dance contest sa school. Nakapartner ko yung babaeng taga-kabilang section na pinagseselosa ni Joy. Ramdam ko rin naman kasi na may pagtingin sa akin yung babaeng partner ko. Pero wala yun sa akin dahil ayokong mag-away kami ni Joy. Pero hindi ko alam na yun pala talaga magiging dahilan ng lamat sa relasyon namin. Araw-araw kaming nag-aaway ni Joy. At kung ano-ano ang binibintang niya sa akin. At dinamay niya yung babae sa kabilang section. Kaya doon na rin ako nagalit sa kanya. Hindi ko naiwasan na saktan siya dahil sa tindi ng inis ko. Nung araw ding yon, nakipaghiwalay ako sa kanya kahit hindi siya pumayag. Isang linggo yung lumipas noon, naging kami ng babae sa kabilang section. At simula nga nun, Serban, doon na ako binantaan ni Joy na maghihiganti siya sa akin. Binaliwala akong sinabi niya. Oo, aaminin kong mahal ko pa rin ang ex ko, pero nasasakal na ako sa kanya. Hating gabi nun, bigla na lang akong nakaramdam ng pagsusok at pagsakit ng ulo. Naisip kong baka sa puyat lang yon. Nang sumunod na araw, ganun pa rin ang nangyayari sa akin. Palagi akong umiinom ng gamot pero wala pa rin pagbabago. Basta tuwing madaling araw mas tumitindi ang sakit ng ulo ko. Para ba itong binibiyak dahan-dahan? Hindi na rin ako nakakapasok minsan sa school. Dahil kahit sa umaga ay pumipitik ang mga ugat sa ulo ko. Ramdam na ramdam ko yon. Naalala ko rin nung sumapit ang gabi. Pinagpapawisan ako ng malalaking butil ng pawis. At naiinitan din ako kahit na may aircon kami. Ramdam ko ang panginginig ng buong katawan ko at ang masasakit na tumutusok sa tuhod ko. Napasigaw ako noon nang wala sa oras dahil sumakit na naman ang ulo ko. Nag-alala ang lahat sa akin. Pinatingin na nila ako sa doktor pero wala silang makita. Tapos meron akong nakikita na isang anino ng babae. Palagi siya sa isip ko pumapasok. Kinilabutan ako noon nang marinig ko ang tawa niya sa isipan ko. Kahit na mahina ang katawan ko, agad kong kinuha sa tabi ang baseball bat at pinaghampas yung babaeng nakikita ko. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit hindi ko siya matamaan. Para akong tanga sa ginagawa ko. Inakala ng pamilya ko noon na isa na akong baliw. Pinagbintangan pa nga nila akong adik at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Palagi akong nakasiksik sa isang tabi habang takot na takot sa babaeng anino. Galit na galit ito sa akin at kung ano-ano ang sinasabi. Itinuro ko yung babae kila mama at papa pero hindi raw nila makita. Sinabi kong kukunin ako ng babae at papatayin. Kaya mula noon hindi na ako pinapalabas ng kwarto. Humingi na ng tulong sila mama sa lahat para gumaling ako pero wala silang nakita. Kung ano-ano na ang mga sinasabi ko noon mag-isa. Umiiyak ako habang sumisigaw sa kwarto. At ayun na nga, hindi tumigil si mama sa paghihingi ng tulong. Hanggang sa isang albularyo ang nahanap niya. Sinabi nito sa lalaki ang nangyayari sa akin. Nasa katinuan pa naman ako at alam ko ang mga nangyayari sa paligid. Pagdating ng albularyo sa kwarto ko, agad niya akong pinulsuhan. Sinabi niyang pinaglalaroan daw ako ng isang mangkukulam sa isang probinsya. At sinadya daw talaga akong ipakulam ng isang babae. Kaya naman pumasok sa isipan ko si Joy. Dahil siya lang naman yung nagbitaw ng banta sa akin. Napuno ng usok ang kwarto ko. At agad ko naman naramdaman ang isang daliri ng albularyo sa aking noo. Hanggang sa ipinatong niya sa ulo ko ang kamay niya. May kung anong mga salita siyang binibitawan na hindi ko naman maintindihan. Basta ang nasa isip ko lang noon ay gumaling ako. Nakaramdam ako ng ginhawa matapos akong gamutin. Pero sinabi ng albularyo na maaari pang gumanti ulit yung mangkukulam. Kaya mas maganda raw na gawin ay kausapin ko yung babaeng nagpakulam sa akin. Nung pumasok ako sa school,
Hindi ko na makita pa si Joy. Ang sabi ng ilan ay bigla na lang daw itong umalis. Pero nag-iwan siya ng isang sulat para sa akin. Humingi siya ng sorry sa nagawa niya. Kaya naman wala akong ibang sinisi sa nangyari sa akin kundi ang sarili ko. Kaya mula noon ay nagbago na ako.